Prosperous New Year everyone! Welcome mga kamatinik dito sa Math Tutorial Channel ni Coach Mike para sa isa na namang Law of Exponent lesson na Zero Exponent. Possible nga ba na magkaroon ng zero exponent? If possible, saan naman sila nanggaling? At paano sila isimplify? To answer these three questions, balikan natin yung ikalawang law of exponent na quotient rule. Sa rule na yan, if same ang base ng dalawang power, kopyahin ang base. Tapos, isubtract ang dalawang exponent. Kung mas malaki ang exponent b kaysa sa exponent c, magkakaroon ng positive exponent ang sagot natin. Yan yung pinag-aralan natin dyan sa quotient rule. Kapag equal naman ang dalawang exponent, as a result, magkakaroon ng zero exponent. At ito, in details, ang pag-aaralan natin ngayon dito sa tutorial na ito. Alright? Kapag mas mataas naman ang exponent c kaysa sa exponent b, diyan naman tayo magkakaroon ng negative exponent, in which sa next vlog natin tatalakayin niyang maigi. Okay? Balik tayo sa second scenario. Since equal ang dalawang exponent, ibig sabihin, pwede nating palitan ng exponent c ng b or ang exponent b ng c, di ba? Kung parehong b ang exponent, magkakaroon tayo ng a raised to b minus b na equal sa a raised to 0. Kung equal naman sa c ang dalawang exponent, we will have a raised to c minus c, in which magiging a raised to 0 din. Okay? Therefore, possible nga na magkaroon ng zero exponent. Nangyayari lang yan kapag equal ang dalawang exponent ng may parehong base ng dalawang power. Okay? Clear ba yan? So, paano naman isi-simplify ang mga zero exponent na yan? Pansinin natin maigi yung dalawang power na may same exponent. Makikita dyan na parehong-pareho ang numerator at denominator. So, kapag dinivide natin yan, equal sa 1 yan. Remember, anything divided by itself is always equal to 1. 1 million divided by 1 million is equal to 1. 3xyz divided by 3xyz is equal to 1. As well as a raised to c divided by itself. In conclusion, any term who has a zero exponent is equal to 1. Alright? Tulad niyang 5x squared z raised to 0. 3mn raised to negative 1 raised to 0 is equal to 1. Okay? Sige, bigyan ko kayo ng tatlong items na sasagutan para lalo nyo ma-practice itong zero exponent. Okay? Practice time! I-ready nyo na muna ang inyong lapis at papel para makapagsagot na kayo dyan. I-pause nyo na din muna itong video. Kapag tapos na kayong magsagot at gusto nyo nang malaman kung tama ang mga sagot nyo, play nyo na ulit ito. Okay? Alam ko, kayang-kaya nyo yan. Ang galingan nyo ha! At dito na nagtatapos ang ating math tutorial class for today. Sa next lesson natin ay yung negative exponent naman ang ating pag-aaralan. Alright? Maraming salamat sa pakikinig mga kamatinik. See you all on the next video. Bye-bye. God bless. To God be all the glory.
I'm sure meron kang natutunan sa video na ito. Kaya pakisubscribe itong channel na ito. At dapat click ko para ma-notify ka kaagad-agad kapag may bago nang upload. At syempre, pakilike na din itong video na to. Salamat ulit mga kamatinik!